Hindi ko po matanggap yung nangyari sa apo ko. Kaya parang awa nyo na. Huwag niyo po ba umibiliwalain ang kaso ng apo ko. Ikakamatay ko po siguro yun, sir. Kaya parang awa nyo na. Awa po kayo sa bata, sir. Hindi po kayo minamaliit. Pero alam ko po, kabaro niyo po yung gumawa sa apo ko. Parang awa niyo po, sir. Wala pa kami hawak na papel. Opo, sabi niyo, nakakulong na sila. Pero wala po kaming katibayan na pangawakan na papel. Kaya pagpasensya na po ako kung ako ay pumunta pa dito. Kailangan po namin ng katarungan sa aking apo. Dapat siguro. Nakausap ko kayo, sir. Hindi ko kaya. Nangyari sa apo ko. Good afternoon po at kami po ay taus-pusong nakikiramay po sa buong pamilya ninyo, ma'am. Ma'am Lisa, ano po ang nangyari kay Sir Gerald? Alauna yung media Medyo po. May pumunta po sa amin. Ang hapon Opo. po. Ang sabi po, nanay, yung apo niyo po pinagbabaril. Mhm. Saan? Sa ilog. Ay bakit? Kasi nandun po sila sa bangka, naglilimas sa bangka. Mm-mm. Pumunta po ako doon. Nakita ko po talaga, ang dami nila, 30 pulis. 30 pong pulis. Opo, Lahat po napakadami sila po ang nila. namarel or hindi naman po? Nakita ko po, 30 pulis eh. Mm-mm. Pero hindi ko po nakita kung talagang lahat po sila ay nagpaputok. Ma'am, sa ngayon po, para lang ma-update din tayo, ano po ang ginawa ng aksyon ng kapulisan natin? Wala po. At saka po, yung pumunta kami sa barangay, umingi po ako ng saklulo para po masisid yung apo ko. Mm-mm. Wala po, hindi po kami tunulungan. Tinuro pa kami doon sa may pulis. Mm-mm. Tapos, nandun kami sa pulis, nakangangalang kami ng apo ko na apo kong panganay. Mm-mm. Ang tagal-tagal po, sabi ng pulis, mag-antay lang kayo. Yung pagkaraan po ng kalating oras, tumawag po ito, Mm-mm. apo kong pangalawa. Sabi po, ate, nandito na si Jemboy. Mm. Inangat po ni Tito Nick. Sinisid po niya, sabi ganun. So kamag-anak nyo pa po ang sumisid? Eto po. Kayo pa po, sir, ang sumisid. Hindi man lang kayo tinulungan ng mga polis or ng Hindi. mga taga-barangay. Kahit mga kapitbahay po, wala po. Wala po. Kasi medyo natakot ba sila sa mga madaming polis o dahil ayaw lang talaga nilang tumulong? Yun po talaga sa palagay ko, medyo umiral po yung takot nila. Mm-mm. Yun po. Sabi Nung niyo. kinabukasan po, nagsampa na po kami ng kaso po. Pero mabalik lang ako sa iyo, Ma'am Lisa. No? May idea po ba kayo? Ano po ba ang nangyari? Bakit po pinagbabaril si Gerald habang nasa bangka lamang siya? Wala naman po yata siyang ginagawang mali. Kasi po, mayroon Sige po, po siya po silang muna. inutusan. Mm. Na nagsabi daw po na nandun po yung pumatay po, yung madaling araw, si Rere daw po. Sino po si Rere? Hindi ko po alam yun. Hindi niyo po sila kilala. So may nagsabi lamang po sa mga pulis, hindi niyo po kilala yung nagsabi? Tama Hindi ba? po. So may nagsabi lamang sa mga pulis na itong si Gerald, siya ang may kasalanan? Tama ba? Hindi po. Or siya Hindi. na siya si Rere? Opo. Okay, tapos? Sabi ko, bakit? Yung pala, napagkamalan lang po yung apo ko. Dalawa po sila. Sino po ang kasama ni Gerald noong mga panahon Si na ano yun? po, Sunny Boy po. Si Sunny Boy po ay wala namang kinalaman doon sa... Wala din po. Wala At din. saka din yung apo ko, wala din po. Okay, pero si Sunny Boy naman po ay okay naman po sa ngayon. Okay naman po. Okay. Ma'am Geraldine, may sinasabi po kayo. Nung nangyari po yun, Mm-mm. may nagturo daw po na nandun daw po sa bangka yung hinahanap po nila. Nung tinuro po, nung sinabi po na nandun daw po, ay una po nangyari nun, may nakakita po daw doon. Mm. Tapos nung pagbalik po nung complainant po na una, Mm-mm. may kasama na po mga pulis po. So yung complainant na, ano ba to, may holdapan ba na nangyari? Opo, yun. May holdapan na nangyari. Yung Opo. complainant ang Hindi itinuro. po, may complainant po na yung asawa po nun namatay po, pinatay po, nung din po, Augusto din po. So yung asawa nung na-hold up, na namatay, Hindi po siya hinold up. Hindi siya hinold up, Ah. pinatay lang talaga siya. So yung asawa nung namatay, siya yung nagsumbong at itinuro si Gerald.
Pero kilala niya si Gerald, hindi naman. Hindi po, hindi niya po kilala. So bakit niya naituro kaya na may idea Ang ba kayo? akala daw po, ang akala po noon, nandoon po sa bangka po. So, Pero dalawa lang pong tao po doon, yung kapatid ko po, tsaka yung kaibigan niya po. Si Sunny Boy. Opo. Okay. Pero hindi man lang ba tinanong ng mga polis na, syempre, pagka nandun na uhulihin ka na, tatanungin, pagkakakilanlan mo kung sino ka, pahaharapin ka, ipapataas ang kamay mo. Wala pong ganong nangyari. Nasa Hindi man ilalim lang- po sila po ng bangka eh. Nasa ilalim po. Naglilimas po sila eh. Tubig po sa ilalim po ng bangka. Inaalis po nila. kumbaga tinatanggal nila Opo. lahat ng tubig. So, habang naglilimas sila, pinaputukan na lang po sila bigla? Nung una daw po, warning shot po sa tubig po. Okay. Narinig po nila. Mm. Iaakit na daw po sana sila. Mm. Susuko na po. Mm. Pero sunod-sunod po yung putok po. Parang mali naman yata yun. Pagka warning shot, tatayo na dapat para mag Nasa ano na ilalim sila. po sila Oo. ng ano po, ibang kapo. Oo, so dapat Kaya tatayo po- na. Kaya po yung kapatid ko po natakot po. Mm-mm. Nauna po siyang umangat po dun sa bangka Kasama po. niya, oo. Tapos nung nauna po siyang umangat, Oo. una po niyayakap pa po siya eh. Mm-mm. Tapos siniko niya po. Pagkasiko po niya, pagtingin po ng Sunny Boy, wala na po. Nauntog pa nga daw po yun eh. Yung kapatid mo. Opo. Okay. Ano ang explanation sa inyo ng mga polis, ma'am? Kayo po. Sa Wala nangyari? pa po. Wala. As in, wala pa? Hindi pa kayo Wala nakausap ng polis? Kaya pa po, ma'am, Yes, ma'am. nagpumilit po ako pumunta dito kahit ayaw po nila. Mm. Kasi po, makikaprasong papel, wala pa po kaming hawak. Kaya po nangangamba ako na baka po hindi nakakulong yung mga pulis. Oo, Kasi kasi- baka sabi lang po yun. August 1 pa ito nangyari at ngayon August ay 2 po. August 10 na po, mga kapatid. Wala po August. kami Mga kapatid, natatanggap so pa. August 2 Maski anong nangyari? report. Okay, so mga lagpas isang linggo na po ang Opo. nangyari. Walang pumunta sa inyong mga pulis, walang humingi ng statement nyo. Meron po. Meron po. Meron naman. Nung kinagabihan po noon, nung pagkakuha po ng puninarya po sa kapatid ko po, pumunta na po kami doon, nagbigay po si Papa po ng statement. Okay, tapos ano pong sinabi ng mga Kinabukasan pulis? po, nagsampa na po kami agad ng kaso po. Okay, pero walang sinabing explanation, walang sinabi bakit si Gerald ang binarel, wala silang ginawang ganon. Wala. Anything else? Okay. Mas maganda sana actually, Shari, kung makausap natin kahit yung hepe nung Navotas City Police District kasi they have to explain, they have to make themselves accountable dahil hindi naman pwedeng may namatay then bigla na lang magtatago. Wala kayong idea, ma'am, kung Opo. nasaan po yung mga pulis na yan Opo. na bumaril po sa inyong apo at wala man lang explanation, walang Opo. kahit anong kumbaga pakikiramay man lang sa Opo. pamilya ng mga namatayan. Usually kasi pag ganyang mga halimbawa, sinabi niyo, ma'am, meron kasing prior incident ng pagpatay, di ba? Opo. So pag ganyan na nagma-manhunt operation ng mga kapulisan natin, coordinated naman yan with the barangay, mga tanod, kasi kung taga dun yung tao na hinahanap nila. So supposedly, dapat may idea din yung kapitan natin para mako-ordinate ng maayos kung sino yung hinahanap. Prior to this incident na nangyari, ma'am, itong si Sir Gerald po, wala naman po siyang history na halimbawa may nakaaway sa mga kapulisan natin sa Navotas or nagkaroon ng bad track record sa Navotas. Wala naman pong ganun, ma'am. Wala po. Okay. Sige, so talagang, kumbaga, innocent bystander lang si Sir Gerald, tapos napagkamalan lang talaga siya. Good afternoon, Sunny. Sir, nandito po ang mga kamag-anak ni Sir Gerald Tolentino, ang kasamahan niyo po nung nangyari ang insidente. Sir Sunny, maaari niyo po bang i-describe sa amin ano po ba yung nangyari bago po nagkaroon ng putukan ng baril dyan sa inyo? Ito, unang-una po nun, tapos po nag-imboy sa amin. Kung sasama raw po ba ako na na-out. Sabi ko naman po, kasi yung pumunta na po kami agad ng bangka para po maglimas. Tinulungan po namin yung pamangkin ng may-ari ng bangka kasi nagpatulong po eh. Tapos yun po, maya-maya po, bigla po may dumating na mga po na civilian na police. Tapos po, yung sinabi po ng police, lumabas na kayo dyan, kung hindi, puputokan namin kayo. Maya-maya po, lumabas na, imbis na lalabas na po kami, bigla po nagpaputok. Kaya po nataranta kami dalawa ni Jimboy. Tapos maya-maya po, sunod na po ulit yung pagpuputok nila. Tama ba, Sir Sunny? Hindi kayo nabigyan ng pagkakataon na i-identify yung sarili mo? Hindi man lang kayo tinanong kung sino ka ba? Hindi Anong po. pangalan ninyo? Wala pong ganon. Hindi po kami tinanong. So, kumbaga sinabi lang, lumabas kayo dyan,
kundi magpaputok kami, tapos tatayo na sana kayo, bigla na lang nagpaputok. Ganun lang po. Opo. Ay, mali talaga si police dyan. Kasi even if you're about to arrest somebody, syempre, kailangan mo i-identify din yung sarili mo. Sino ka ba, di ba? Lalo na nasa ilalim sila ng bangka, malay ba nila kung sino kang nagpapatawag sa kanila? So, mali naman yata yun na bigla na lang siya nagbababaril doon. Wala namang ginagawang masama itong mga biktima natin, lalo na sila Sir Gerald. General Gapas, magandang hapon po. Magandang hapon po. Police General Gapas, sa totoo lang, hindi po namin alam kung paano sisimulan yung mga katanungan, kasi medyo disappointing po ang nangyari dito kay Sir Gerald. At hindi po, kumbaga ito ay hindi dapat ginagawa ng mga kapulisan natin, di ba? Ano po ba nangyari dito, Sir Gapas, General Gapas? Bakit po nagkaganto ang pulis na botas natin? Ayon sa pag-iimbestiga ng ating kapulisan, ito nga ay nagmula dun sa insidente nung madaling araw na kung saan merong isang napatay. Binarid. Dalawa po yung identify na susunod doon at isa pa lang po yung agad na nahuli. Sino po yung isa, sir, na nawawala? Kay Reynaldo Bolivar. Reynaldo Bolivar, okay? Meron pa isang suspect na hinahanap doon na nung later on nung bandang tanghali na ay may naka-receive itong station po ng Nabota CPS na nag-report na di umano'y isa sa mga suspect na hinahanap noong umaga ay nandoon sa ilog sa bangka. Okay. Tapos ano pong ginawa ng ating pulis na botas, sir? Kasi base po sa kwento ng isa sa mga biktima, si Sir Sunny, matapos po ng warning shot, agad na po silang pinagbababaril ng mga kapulisan ng Navotas. Hindi man lamang silang binigyan ng chance na makatayo, ipakita ang kanilang mga muka, or kahit man lang magsabi na, magsusuko na kami, or kung ano mang gagawin nila. Wala pong ganun, sir, eh. Well, definitely kung ganun ang nangyari. Definitely makikita natin kaagad na mayroong sinasabing lapse sa judgment ng ating mga kapulisan. So ano po ang ginagawa ng ating PNP about it, sir? Ayon sa statement piece po nung isa sa mga na-interview siguro, sa na-interview doon na nasa bangka, is pinutukan sila ng warning. Tapos nagkaputok pa na. So doon pa naman po kita na po na pero malinaw na pagtabag nga po. Ano ba dapat Police General Gapas ang naging protocol ng ating mga kapulisan sa nangyari? Well, dapat sana doon na after nilang magpakilalang pulis, yun nila yung intention nila at inikayat nilang pumunta sa pangpang yung dalawa. Okay. Ganun po dapat. Tapos pa-identify nila na na yun nga or hindi yun. At kung yun is siyempre may dahilan para arestuhin. Kung hindi man yun ay papakawalan na. Sa katunayan, yung isa sa na-involved doon, pinakawalan naman afterward. Okay. Police General Gapas, ito po bang nasasabi niyong operation, Kasi nasabi niyo kanina na nung madaling araw, ng ibang araw po ay may namatay. Na-coordinate po ba ng maayos ito sa ating mga tanod or barangay chairman man lang or sa kapulisan natin din dyan? Kung sino po ang hinahanap, anong height, anong muka, ganun po. Na-coordinate po ba yan ng maayos, sir? Of course, inaalam yan ng mga kapulisan natin. Kasama naman palagi yan kung may pagkakataon na tumulong ang mga barangay tanods natin, iniinganyo po natin yan na tumulong. Kasi maganda naman ang samahan ng mga barangay officials natin, lalo na itong masasakupan na ito sa ating pong mga kapulisan. Wala pong question doon sa pagtutulungan. Kaso kasi General Gapas, wala po kasing nangyaring coordination na ganyan. Na-verify po natin. Na-verify po namin with the barangay NBBS Kaunlaran Navotas po, na wala pong nangyaring coordination. As I mentioned earlier, General, usually coordinated yan Police response naman ito na gagawin talaga ng police, meron or wala silang makasamang mga barangay tanod. Yes, I agree, General, na supposedly that's a police response and that's correct. However, hindi ba po dapat, kagaya ng sinabi ninyo kanina, na yung tip na yon, kung sino man yung nagturo, that should have been verified. 'Di ba? Hindi naman porket sinabi ko, siya yung pumatay. Babariling ko na agad si Shari, 'di ba?
Tama po ba ako, General? Meron po kayong punto doon. Pero malinaw nga po na kami naman ay nagsasabing nga, kami nga mismong nagdemanda at nagano sa mga pulisan dahil po nakikita rin po namin na mayroong obvious sa simula pa lang na kung meron pa pong iba pang mga pagkukulang, nakahanda po, open po tayo sa pag-iimbestiga natin kung ano pang impormasyon ang narariyan na Part of the reason kung bakit din po kami medyo naiinis din no sa response siguro ng ating kapulisan is because up to now, base po sa report nila Ma'am Lisa ni Ma'am Geraldine o yung pamilya po ng namatay ay hindi po sila na-update. So wala pong nagsasabi sa kanila na ito po yung mga pulis, sila po ay nakakulong na or ito po ang nangyari, ito po yung report namin sa nangyari at bakit po nagkaroon ng lapse in judgment kagaya po ng sinabi ng General. Yan po hindi naman po yan makatarungan yung ganyan pong sinabi po ninyo. Kasama ng mga kapulisan natin, ni Hepe, ang pamilya, hindi naman po matutuloy yung pag-file ng kaso kung wala pong participation yung ating pamilya ng biktima. Ngayon lang, kadarating ko lang, kagagaling ko lang doon para mag-check sa mga makisimpatya, mag-alay ng panalangin at Sige po ma'am, bigay kayo ng po ang tulong mag-uusap sa kay pamilya. General ng kayo po. Kaya ang po mag-uusap. makakaasa po kayo na yung mga narinig ng report na yun, kung kanino manggaling yun, hindi po yung totoo na Yung report po na yun is coming directly from the family. Nandito po sila ngayon sa studio, sir, at they are actually hearing your statements po, ano. So, pakiusapan lang din namin si Ma'am Lisa na kausapin po kayo directly kasi sa kanya po nanggaling yung statement na yun, sir. Magandang hapon po, sir. Yes. Ako po kasi lola ni Gerald. Ako po kasi nag-aalagan po kasi wala po kaming hawak pa po na papel na katunayan na nakakulong na po yung bumaril po sa apo ko. Kaya pagpasensyahan nyo po ako. Dahil talaga po ako hindi ko po matanggap yung nangyari sa apo ko. Kaya parang awa nyo na. Huwag nyo po ba bibiliwalain ang kaso ng apo ko. Ikakamatay ko po siguro yun, sir. Kaya parang awa nyo na. Awa po kayo sa bata, sir. Hindi po kayo minamaliit. Pero alam ko po, kabaro niyo po yung gumawa sa apo ko. Parang awa niyo po, sir. Wala pa kami hawak na papel. Opo, sabi niyo, nakakulong na sila. Pero wala po kaming katibayan na pangawakan na papel. Kaya pagpasensya na po ako kung ako ay pumunta pa dito. Kailangan po namin ng katarungan sa aking apo. Wala po kaming hawak, sir. Kaya natatakot din po kami. Tapos siguro, Nakausap ko kayo, sir. Hindi ko kaya. Nangyari sa apo ko. Tapos kami pumatang masama. Naku po, sir. Parang hawan niyo. paanoy natin si Ma'am baka mamaya may mangyari sa kanya. Pasuyo na lang ng medic mo na dito sa labas studio. Sige. Hindi natin hingin dyan. Sir, again, hindi ko kayo personally sinisisi, sir, ha. Hindi naman po ako involved sa kaso na ito, but makikita nyo naman po siguro yung frustration at sakit po na nararanasan nila Ma'am Lisa at ng kanyang pamilya ngayon, sir. So, all they want is assurance po from the PNP that this will I be assure properly them. investigated, na yung mga pulis po, sino-sino po ba itong mga pulis na ito at ano po ang nagawa na ng PNP natin? Sila po ba ay nasuspinde na, natanggalan na po ba ng baril? Ano na po ba nangyari dun, sir? Reported na po lahat yan sa mga kinaukulan natin na ang kaso na ito ay nakasuhan na, ang mga baril nila ay nakumpiska na-identify natin mismo sino yung 6 na mismong pumutok ng baril nila sa insidente na iyon. At lahat po ng ito'y nakakulong na, including yung dalawang opisyal na supervisor ng presyo na ito, ay pinasuhan na rin natin sa command responsibility. Kaya po, kung ganyan man po ang naintindihan ko po yung damdamin. Yes po. Pero so far as we are concerned po,
malinis, open ang ginawa nating pag-imbestiga sa insidente nito. At yan po ay nakasuhan na po natin. Kagaya nung kausap ko kanina po doon sa mismong Lamay, yung kapatid at tayo ay nakiramay doon, I assured them, pati yung barangay captain nandun, I assured them wala pong dahilan para mag-alala sa kasong ito dahil kami dito sa police district ay kaisa ng pamilya sa paghanap ng katarungan. Sa katunayan nito, pulis din po natin ang mismo nga nagpupurso nitong kaso na to. Wala Yes sir, pong dapat pagtatapos lamang po dito. na sila ang mag-pursue or kayo mag-pursue at ang pamilya. I mean, obviously, na-accept naman na, sinabi niyo rin naman po that there are lapses in the operations at nagkaroon po talaga ng pagkukulang ang ating Navotas City PNP. Siguro, the family would just want reassurance na ang mga pulis po na ito ay nakakulong na, wala na po silang mga kakayanan na makalabas pa or na mga baril na baka puntahan din kasi yung pamilya nila. So, yun lamang po ang kanilang kagustuhan, sir. At saka siguro Police General Gapas, baka po maaari din na malaman namin yung pangalan ng mga kapulisan na involved po dito sa insidenteng ito. Oo, kasama na yan dun sa mga media statement na pinalabas po namin sa amin. So far, sir, wala pa po kaming Yung nakikitang anim po na media pangalan statements na ng mga nakasuhan pangalan. namin. Oo, sir, sino po ba itong mga to? Teka, saglit lang natin yung Sige po. listahan. Itong nakasuhan na natin dito, si Executive Master Sergeant Roberto Balais, sa Nico Pines Esquidon, Staff Sergeant Jerry Maliban, Staff Sergeant Antonio Bugayong, Corporal Edward Jake Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Yan po yung mga na-identify sa investigasyon ng ating kapulisan na na-involve mismo dito sa putukan nangyari. Okay. So, 6 po itong involved na ito. Okay, sige. So, nakuha na po namin yung mga pangalan, General, at na-reassure na rin naman po namin sila Ma'am Lisa na pupuntahan po namin kasama ng mga reporter si Ma'am Lisa doon po sa presinto kung saan po nakakulong ang mga pulis para personal po niyang makita na talagang nakakulong na po itong mga kapulisan na ito. Puntahan niyo po, yun po lang po yung kasagutan dyan. Ginagarantahan po namin ng ating kapulisan dito sa Navotas, Kamanaba, na kami po ay malinis po aming pag-iimbestiga. Tama po ang naging aksyon ng ating Navotas Police sa pagdemanda, pag-aresto, pagkulong dito sa mga kapulisan na ito. Okay. Kaya pala ang dahilan para ang ating pamilya ng biktima ay mag-alala sa pagpurso natin ng justice. General Gapas, meron daw po kasing mga lumalapit din sa pamilya na nakikipag-areglo daw yung pamilya din ng ibang mga kapulisan. May katotohanan po ba yan, sir? Nakausap ko kanina yung kapatid para i-confirm yan. Kasi hindi ko naman nakausap si Lola na ako'y pumunta dyan. Opo. I-confirm naman sa akin na mayroong mga kamag-anak ng mga pulis na lumalapit sa kanila. Ganun po yun. Pero inuulit ko po kamag-anak po ng kapulisan. Ito po ay hindi sanction ng ating ng PNP dito sa Navotas dahil kami nga po yung nagkaso sa ating mga kasama. So, ang interest natin ay mahayaan natin yung justisya, the role of justice to rule, the will of justice to rule. Yan po yung namin. Yes. Yun lang naman po ang kailangan, sir, ng pamilya. Kailangan po nila ng hustisya. Kailangan nila na timely, mabigyan po sila ng impormasyon tungkol sa investigasyon, kung ano po ang nangyayari sa kaso, at kung ano po ang nangyayari sa mga nakakulong na polis. Hindi po kami papayag dito na porket magkaroon po ng settlement, kumbaga magkabayaran, mawawala na lahat yan. Ginagawa po namin lahat yung aming parte. Nakikipag-ugnayan po si Hepe sa kanila, sa barangay, nakikipagtulungan po kay Kapitan, sa barangay, sa pamilya mismo nila para makasuhan ng mabilis. Kasama po nila si Hepe nung sila ay ang pamilya nung pumunta sa piskalya para po i-inquest. Kaya ako'y nalulungkot at ganyan yung damdamin ng Lola na sinasabi sa inyo ngayon. Kasi ang natatanggap namin dito ng report, ang pagkakaalam po namin talaga na ginagarantiyahan naman ni
ni Hepe, ilang beses na rin siyang nagsalita sa media na ang mga tao ay nandyan, hinuli natin, nakasuhan. Kasama po ang pamilya ng Sir, sorry to cut you off again, General Gapas, ano? Of course, pag lumapit po kasi ang kapulisan sa mga normal na tao, intimidating po iyan. So, dahil alam nila na nakabangga nila ay mga kapulisan din, normally, talaga matatakot sila, sir. At justified din naman po that they feel na hindi sila nabibigyan ng impormasyon, hindi sila na aapis, kumbaga, ng mga kapulisan dahil hindi nila nararamdaman, malamang. So, I think siguro miscommunication lang din ang nangyayari. At siguro, General Gapas, ang huling katanungan ko po, ano po ang kasiguraduhan natin that this will be the last time na mangyayari po ito sa mga kapulisan natin? Kasi, sir, honestly, medyo basic po na protocol ang na-break ng ating mga kapulisan. Hindi po yan napakahirap na intindihin na dapat ang mga taong ating huhulihin ay identified natin, dapat nagpakilala sila, 'di ba? Basic protocol yan, sir, ng kapulisan eh. So, ano po ang nakikita ng PNP na solusyon para hindi po maulit ang gantong sitwasyon? Unang-una, salamat doon sa sinabi mo na yun. Ano? Maaring miscommunication nga kung bakit ganyan yung damdamin Yes ni po. Lola na pumunta dyan sa inyo. Ano? Basta I assure them na lahat naman po yung ginagawa namin para gumaan ang kanilang pakiramdam at magtiwala sila sa ginagawa ng ating kapulisan. Sa katanungan nyo naman kung ano ang gagawin natin, very basic po yung nakikita natin dito naging lapse of judgment ng ilan sa ating mga pulis. Masasabi po natin na institutionally, palagi pong kasama itong ganitong topics sa mga trainings po na ginagawa natin sa kapulisan. Yung pagrespeto sa human rights, tawag dito, use of force, so yung ating rules of engagement natin. Palagi po yan na normal na kasama sa mga pagsasanay, anumang pagsasanay ng ating Tama, kapulisan. SOP lang naman mga yun, sir. ganitong Pero nakita naman natin na yung lapse of judgment na commit ng ating ilang pulis, nagpapakita lang ito na dapat pa namin paigtingin yung ganitong endeavors namin para talagang maitanim sa isipan ng ating mga kapulisan yung pagrespeto sa karapatan pantao at sa rules of engagement din naman na dapat ay now observe ng properly. Kaya makakaasa po kayo ang buong sambayanan na gagawin natin, magagawa natin lahat dito para makagawa pa tayo ng programa kung paano natin maitatanim sa isipan ng ating mga kapulisan ng mga ganyan. Dapat nilang malaman at i-observe. Yes, General Gapas. And as much as possible po sana, siguro kailangan ng retraining din ng ating mga bagitong kapulisan, ano, sir? Isa yun sa mga sinasabi ko nga na aksyon na gagawin natin para ma-inculcate natin sa isipan natin yung mga rules of engagement na yan. Yes, kasi again, these are very basic procedures na dapat ginawa ng mga kapulisan natin at hindi po yan dapat nangyayari sa, lalo na to, sir, bigla na lamang pong binaril, di ba? So, obviously, again, meron pong lapse on judgment dito. Siguro, nanay, last po na mensahe ninyo sa ating general. Total, nandito po si Police Brigadier General Gapas at tungkol po sa investigasyon, baka may gusto po kayong sabihin, nay. Sir, maraming salamat po. Kung talaga pong ginawa nyo yan, saludo po ako sa inyo, sir. Tulungan nyo po kami. Makakaasa po kayo, Lola. Ang buong kapulisan po natin dito sa Kamadaba, ititingnan namin ng maigi itong insidente na ito. Hindi lamang po para sa kapakanan po ng inyong apo, kundi sa sambayanan na rin na ayaw nating malagay sa alanganin sa Salamat po, sir. mga gawain namin sa kapulisan. Okay. Siguro, Ma'am Nakakaasa Gerald, po kayo na baka may sabihin. kasama nyo kami sa paghanap ng hustisya sa insidente ito. Wala man po ako sa partisipasyon ng pangyayari na yon. Ang naging ko lang, bakit yung bata po, hinayaan nila na sa ilalim lang ng tubig pagkatapos nilang pagbabarilin. Yun lang po ang naging sa akin. Hindi man lang nila tinulungan. Opo, wala mo silang utos para kunin yung bata sa ilalim ng tubig. Alaunang medya nangyaring pangyari ng barilan. Nakuha ko yung katawan ng bata. Alas 5 na po ng hapon.
Okay. General Gapas, baka may explanation po kayo doon kung bakit po gano'n ang ginawa ng ating kapulisan. Ano? Kasi in fact, si tatay pa po, ang kanya pong tiyuhin, si Sir Nicanor pa po ang kumuha doon sa bangkay ng kanyang pamangkin. So, bakit po gano'n na nangyari, sir? Sa ngayon, wala pa akong impormasyon na masasabi tungkol doon dahil hindi pa po yan impormasyon na po na yan ay hindi pa kasama dito sa naging dokumento po natin. Kailangan po mag-participate po yung iba pang nakakita, kung sino po man yung nakakita or nakakaalam ng ganyang informasyon para po madagdag pa natin. Okay naman po tayo sa pag-imbestiga pa. Kung meron pa maragdagan ng mga informasyon na makakatulong kung paano pa natin na maitatama po ang mga informasyon sa pangyayari. General Gapas, siguro at the end of the day, ang gusto lang po naming masigurado, itong mga 6 na pulis na inyong in-identify, pati na rin po yung kung sino man yung head nila ay nakakulong, nakasuhan na, kagaya ng continuously nire-reassure nyo sa pamilya at hindi na po makakabalik sa serbisyo dahil ang pagkitil po sa buhay ng isang inosenteng tao ay hindi po talaga katanggap-tanggap na gawain ng ating kapulisan. You are there to serve and protect the people. So yun po ang naisa na naming ma-expect sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na po sa gantong panahon, sir. Inosenteng bata, menor de edad, mahirap, kumbaga nandoon na yung equation di ba? So, mahirap po na ipagkatiwala lang talaga. Hindi nyo masisisi ang pamilya kung bakit sila po ay nag-aalinlangan sa ating mga kapulisan. So, siguro yun lang, sir, ang aming hinihiling sa inyo na magkaroon po ng hustisya at fair na investigation po sa pagkapatay ni Jerod. Na ang layo pa sana, sir, ng kanyang mararating. Napakabata pa po ni Sir Jerod. Makakaasa kayo na ganun din ang damdamin natin. Salamat po, General Rizalino Gapas, ang District Director po ng Northern Police District. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Gapas. Magandang hapon po. Maraming salamat. So, ganito ang gagawin natin, Nay. Kukuha tayo unang-una sa lahat ng kopya nung i-file nila na kaso. Kasi supposedly, dahil kayo ang nag-file at in fact, si General Gapas nagsabi na hindi sila makakapag-file nang wala kayo. So, dapat may kopya kayo. Sila. Kami Wala po po ni kaming Papa kopya. po yung nag-file po Kahit kaprasos na nung pero wala pa pagtapos kaming po hawak. namin mag-file po, pinauwi na po kami. So, wala kayong kahit anong hawak. Wala. Ito po sa lahat ng nanonood, karapatan nyo po na magkaroon ng kopya Opo. ng kung ano po yung final ninyong kaso dahil unang-una sa lahat, kayo po ang nag-swear in doon, nangako kayo sa harap ng piskalya kumbaga na ito ang mga nangyari, ito ang kasong isasampa ko dito sa taong ito. So, dapat meron po kayong kopya noon. That's part of your right for information, kumbaga, di ba? Pangalawa, dapat po nakita din ninyo yung mga kung sino man po yung kumitil sa buhay ni Sir Hindi po nila Jerod. nakita. Yes, Nakita ma'am. ko po yung pangalan po. Pangalan lang. Opo. Okay. Tomorrow, ma'am, pasasamahan po namin kayo doon sa police station kung saan po sila nakakulong para ma-confirm nyo, makita nyo mismo sa mata ninyo na nakakulong na po yung 6 na yon at kumbaga mailabas nyo po kung ano yung nais nyong sabihin sa kanila. Wag na rin po kayo mag-alala doon sa pag-aasikaso sa kaso. Ma'am, tututukan po natin yan. Kakausapin natin yung fiscal na naghahawak at kung ano na po yung kumbaga next steps na gagawin Opo. ninyo at ano po yung nangyayari. Tayo po ay makiki-coordinate sa PNP natin. At again, napaka-unfortunate po na ganito ang nangyari mga kapatid dahil ang hirap maging mahirap sa bansang ito, yun lang siguro yung take away ko dito. Kung meron pong maitutulong po si Senator Raffy Tulfo sa inyong pamilya, madam, nailibing na po, ma'am. Hindi pa po. Hindi pa, Kakarating August, lang po niya eh. Okay. Sige po, madam. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, ha? And papa-assistihan po namin kayo lahat po ng tulong po, especially yung hustisya po na kailangan po ninyo, ibibigay po natin, madam. Ma'am, sorry, ha? clarification lang. Nagkaroon na po ba ng exam sa kanyang katawan? Nagkaroon na po ng Meron po. autopsy? Mayroon na po. Okay na po. Nakuhaan nyo na po ng autopsy. Okay. Siguro yung mga documents din na yun, kunin din natin. Yes, okay po. Sige po, nanay, muli po ang aming taus-pusong pakikiramay sa inyong pamilya. And nakikinig po si Senator ngayon kung meron pa pong maitulong. Papa-assistihan po namin kayo, ma'am, ha? Salamat po, nanay, maraming ate, and sir, salamat po. Magandang hapon po. Nakikiramay po kami ulit sa inyo.